Hindi lang si BBM ang may cocaine issue, pati mga pating, nagko-cocaine na rin. Mga marites, tumabi kayo sa plot twist na to. Mga pating sa baybayin ng Brazil, nag-positive sa cocaine. Yes, tama ang narinig mo, cocaine. Hindi sila smugglers o biktima, kundi mga walang kamalay-malay na participants. Nagsimula ito nang mag-test ang marine biologists sa 13 Brazilian sharp-nosed sharks mula sa Rio de Janeiro. Ang resulta, lahat sila may mataas na levels ng cocaine sa muscles at livers nila, 100 times higher kaysa dati. Ngayon, paano ba nagsimula ang lahat? Ang mga eksperto ay unang napansin na may kakaiba sa behavior ng mga sharks na ito. Mas naging aggressive sila at nagpakita ng kakaibang patterns sa paglangoy. Ito ang nagudyok sa mga marine biologists na magsagawa ng tests. At doon nila natuklasan na ang mga sharks na ito ay may mataas na levels ng cocaine sa kanilang sistema. Isang malaking tanong ngayon ay, paano nga ba nakapasok ang cocaine sa marine ecosystem? May ilang theories na lumutang. Ang isang theory ay nagsasabing ang cocaine ay nagmula sa illegal drug labs o sa excrement ng mga drug users na napupunta sa tubig. Isa pang theory ay nagsasabi na ang cocaine ay maaaring nawawala o tinatapo ng mga drug traffickers sa dagat. Aliman sa mga ito, ang resulta ay ang mga sharks ay kumukonsumo ng cocaine. Hindi lang ito ang unang beses na may natagpo ang droga sa dagat. Noong nakaraang taon, may benzoocane na nakita sa samples na kinuha mula sa baybayin ng UK. Ang benzoocane ay byproduct ng cocaine metabolism. Bukod sa mga sharks, ang iba pang marine creatures tulad ng crabs, shrimp at oysters ay natagpuan din na may traces ng cocaine, amphetamines at MDMA sa kanilang mga sistema. Ang epekto ng cocaine sa mga sharks ay maaaring malala. Nakakaalarmang isipin lalo na't lahat ng female sharks sa study ay buntis. Hindi pa sigurado kung ano ang magiging epekto nito sa mga fetus, pero napansin na ng mga scientists na apektado ang kanilang eyesight. Ang posibilidad na magkaroon ng long-term health effects ay mataas at maaaring makaapekto ito sa kanilang reproductive success at overall survival. Ano ang ginagawa ng mga scientists ngayon? Patuloy silang nagsasagawa ng mga studies upang mas maintindihan ang epekto ng cocaine sa marine life. Ang goal ay hindi lang para malaman kung paano ito nangyayari, kundi pati na rin kung paano ito mapipigilan. Ang pagkakaroon ng mataas na levels ng droga sa dagat ay isang malaking environmental issue na kailangang matugunan agad. Ngayon, isipin natin ang implications nito. Kung ang cocaine ay natagpuan na sa mga sharks, gaano na kaya kalawak ang contamination sa ating mga dagat? Ano ang magiging epekto nito sa ibang marine life at sa ating food chain? Kung ang mga predators tulad ng sharks ay apektado na, paano pa kaya ang ibang species na mas maliliit at mas madaling maapektuhan? Ang sitwasyon na ito ay isang malinaw na paalala na kahit anong aksyon natin may epekto sa kalikasan. Ang mga kemikal at droga na ating itinatapon o tinatapon ng iba ay maaaring makarating sa mga lugar na hindi natin inaasahan. At ang mga epekto nito ay maaaring maging malala at long-lasting. Sa ngayon, ang pinakamainam na magagawa natin ay maging aware at responsable sa ating mga aksyon. Huwag tayong magtapon ng mga hazardous substances sa tubig at suportahan ang mga efforts na naglalayong protektahan ang ating marine ecosystem. Tandaan natin na tayo ang may responsibilidad sa ating kalikasan at ang mga aksyon natin ngayon ay may malaking epekto sa hinaharap. So next time you're enjoying a beach holiday in Brazil, huwag mag-alala sa mga pating. Mas interesado sila sa next fix nila kaysa sayo. Pero seryoso, sana ay maging lesson ito sa ating lahat. Kung interesting ito sa'yo, hit subscribe. Narito ang mga buweramanong balita ngayong araw ng Lunes. Pagbubukas ng klase para sa school year 2024-2025, aarangkada na ngayong araw. Mahigit 800 eskwelahan hindi makakasabay sa balik eskwela dahil sa epekto ng habagat at bagyong Karina ayon sa DepEd. Binabantay ang low pressure area ng Pag-asa. Posible kayang maging bagyo. Walang hawak sa PC ha. Sub-sub sa pag-contact sa kanilang binibiktimang kliyente ang may 30 empleyado ng isang kumpanya nang i-raid ng mga operatiba ng NBI-NCR. Ayon sa NBI, sangkot umano sa mga illegal na online lending ang kumpanya. Arestado ang babaeng Chinese national na umano'y boss ng kumpanya. China Sea. Kasunod yan ang kasunduan ng Pilipinas at China sa rotation and reprovisioning mission sa Ayungin Shoal.
Ayon pa kay Chinese Foreign Minister Wang Yi sa kanilang pulong ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa ASEAN meeting sa Laos, dapat tuparin ng Pilipinas sa mga pangako nito sa ilalim ng kasunduan kaysa umurong at lumikha pa. Ay sa may Kawayan, Bulacan, nalubog sa malawakang pagbaha roon dahil sa mga pag-ulang dulot ng bagyong Karina at Habagat. May mga sira-sirang bahay. Nakita yan sa aerial inspection kanina ni Senate Public Works Committee Chairman Senador Bong Revilla ng DPWH at MMDA. Umikot din sila sa ibang lugar sa Bulacan, Pampanga at Camanava. Si Pangulong Bongbong Marcos nauna nang bumisita sa Quezon at Rizal. Sabi ng Pangulo, babalikan ng gobyerno ang ating Comprehensive National Master Plan para ayusin ang drainage systems, magtayo ng flood barriers at paigtingin ang early warning systems.